Maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolwoman Mary Grace Artizuela mula sa PNP Anti-Cybercrime Group. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. Mahigit 2 milyong pisong halaga ng shabu na kumpiska sa magkakaiwalay na operasyon sa Northern Mindanao. Armadong lalaking nagpakilalang NBI agent arestado sa Makati City. At pasahero sa Tacloban Airport timbog sa pagdadala ng gun replica. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Mula sa bahagi ng Luzon. Huli ang isang armadong lalaking nagpakilalang NBI agent sa isinagawang covered anti-criminality operation ng District Special Operations Unit ng Southern Police District, katuwang ang Makati City Police Station sa Barangay Bel Air, Makati City. Nakatutok dyan si Patrolwoman Reyna Joyce Dalire. Isang armadong lalaki ang na-neutralize sa isinagawang covert anti-criminality operation ng District Special Operations Unit ng Southern Police District, katuwang ang mga operatiba ng Makati City Police Station sa Barangay Bel Air, Makati City. Batay sa ulat ng pulisya, dakong alas 10 ng gabi habang nagsasagawa ng surveillance operation ang mga tauhan ng DSOU sa kahabaan ng Nicanor Garcia Street, lumapit sa kanila ang isang hindi pa nagpapakilalang lalaki. Nang makumpirma ng lalaki na mga pulis ang kaharap niya, agad itong nagpakilalang miyembro umano siya ng NBI at nagbanta na may baril siya at babarilin niya umano ang mga pulis. Makalipas ang pagbabanta, agad umanong bumunot ng baril ang sospek at nagpaputok. Mabilis na nakapagtago ang mga operatiba at tumawag ng agarang responde mula sa mga tauhan ng Makati City Police Station. Kalaunay napilitang umatras ang sospek at nagtago sa loob ng kanyang bahay. Ngunit kalaunay napayapang sumuko sa mga otoridad si alias Genaro, 67 years old. Narecover mula sa kanya ang baril na ginamit at ilang magazine na may lamang bala. Siya ay kasalukuyang nasa kustudiya ng pulisya para sumailalim sa masusing investigasyon at ngayon nakakulong sa kustudiya ng Makati City Police Station. Nasampahan na rin ng kasong paglabag ng attempted homicide, direct assault, usurpation of authority at violation of Omnibus Election Code. Sa isang pahayag ng Acting District Director ng SPD, Police Brigadier General Joseph R. Argelias, pinuri ng pamunuan ng Makati City Police ang katapangan at profesionalismo ng mga operatiba. Ayon sa kanila, ang insidenteng ito ay patunay na patuloy na determinasyon ng Southern Police District at ng lokal na kapulisan ng Makati na panatilihing ligtas ang publiko laban sa banta ng kriminalidad. Mula dito sa Southern Police District, ako ang PNN correspondent, Patrolwoman Reyna Joyce M. Dalire, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Dalire. Timbog ang isang pasahero sa isang airport sa Tacloban City matapos maulihan ng gun replica sa kanyang bagahe habang papasakay sa flight patungong Maynila. Nakatutok dyan si Patrolwoman Kim De Los Santos.
7 araw matapos ang midterm elections ay mahigpit pa ring ipinapaalala ng PNP Aviation Security Group na ang COMELEC gun ban ay nananatiling epektibo hanggang June 12, 2025. Kaugnay nito, isang pasahero ang hindi na nakaboard sa kanyang flight at inaresto ng AFC Group matapos madiskubre ang isang submachine gun replica at isang magazine sa kanyang bagahe. Ang nasabing pasahero ay nahaharap sa kasong paglabag sa RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Act at sa COMELEC Resolution No. 11067, kung saan nakapaloob na maging ang mga toy gun at replica ay hindi maaaring dalhin ng walang kaukulang papeles. Mahigpit rin na ipinapaalala ng Office for Transportation Security na kahit matapos ang COMELEC gun ban ay hindi pa din pinapayagan ang pag-transport ng gun replicas dahil ito ay kabilang sa listahan ng prohibited items ayon sa Memorandum Circular No. 002 Series of 2024. At maaari itong makumpiska o di kaya ay humantong sa pagkakakulong ng may dala nito. Paalala din ng PNP AFC Group na bago magtungo sa airport ay siguruhin na check ang inyong bags na walang laman na prohibited items. Matatagpuan ang list of prohibited items sa ots.gov.ph o di kaya sa kanilang social media outlets. At mula rito sa tagapangalaga ng kapayapaan ng bawat paliparan, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Kim De Los Santos. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman De Los Santos. Nasa kote ng mga operatiba ng PNP Anti-Cybercrime Group ang 5 individual na sangkot sa cryptocurrency investment scam sa isinagawang entrapment operation sa San Carlos City, Pangasinan. Yan ang balitang aking tinutukan. Sa San Carlos City, Pangasinan, isang matagumpay na entrapment operation ang isinagawa ng pinagsanib na puwersa ng PNP Anti-Cybercrime Group, Cyberspan's Unit at Pangasinan Provincial Cyberspan's Team sa pakikipagtulungan ng Securities and Exchange Commission na nagresulta sa pagkakaaresto ng 5 individual dahil sa iligal na pag-aalok ng cryptocurrency investment na walang kaukulang permit mula sa gobyerno. Ayon sa investigasyon, ginagamit ng mga suspect ang social media upang akitin ng publiko na mamuhunan sa isang hindi rehistradong investment na gumagamit ng cryptocurrency. Nahaharap ngayon ang mga suspect sa paglabag sa Sections 8.1, 26.3 at 28.1 ng Republic Act No. 8799 o ang Security Regulation Code. Ang mga kasong ito ay may kaugnayan sa probisyon ng Cybercrime Prevention Act of 2012 dahil sa paggamit ng internet at teknolohiya sa panlilinlang. Pansamantalang nakadetain ang mga suspect sa custodial facility ng PNP ACG Headquarters habang isinasagawa ang dokumentasyon at inihahanda ang mga kinakailangang proseso para sa kanilang inquest proceedings. Paalala po mula sa PNP Anti-Cybercrime Group na lagi po tayo mag-iingat sa mga transaction natin sa cryptocurrency at pag-i-invest ng mga salapi sa mga kumpanya. Huwag po tayo basta-basta maniwala sa mga too good to be true na offers at sa mga pangako nilang magagandang returns. Ugaliin po natin i-verify sa Securities and Exchange Commission kung authorized ba silang mag-operate ng ganitong business. At kung may nalalaman kang mga kumpanya na hindi rehistrado sa SEC or nabibiktima ka ng mga investment scam, maaari po kayong dumulog sa PNP ACG. Bukas po ang aming opisina 24/7 at handang umaksyon anumang oras. Mula dito sa Campo Crame, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mary Grace Artizuela, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Arestado ang isang 20 anyos na lalaki na kabilang sa top 5 most wanted person district level at top 4 most wanted person station level sa kasong statutory rape sa Caloocan City. Ang detalye ng report mula kay Patrolwoman Glazel Ann Esperanza. Namin sa kasong sa Chikara Rape. Isang 20 anyos na lalaki na kabilang sa top 5 most wanted persons sa district level at top 4 most wanted persons sa station level ang naaresto ng mga operatiba ng Warrant and Subpoena Section katuwang ang Liano Police Substation 7 ng Caloocan City Police Station sa Barangay 165 Caloocan City. Ang suspect ay naharap sa kasong statutory rape batay sa warrant of arrest na inilabas laban sa kanya. Walang inirekomendang piyansa ang korte para sa nasabing kaso. Matapos ang pagkakaresto, dinala ang akusado sa Caloocan City Medical Center
para sa kinakailangang medikal at pisikal na eksaminasyon. Pagkatapos nito, siya ay inilipat sa tanggapan ng IDMS Warrant and Subpoena Section para sa pasamantalang detensyon at paghahanda ng mga dokumento para sa pagbabalik ng warrant sa korte. Mula rito sa Northern Police District, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Glacelan Esperanza, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Esperanza. Mahigit 100,000 pisong halaga ng iligal na droga ang nasabat ng mga otoridad mula sa 2 suspect sa ikinasang bypass operation sa Pasig City. Patrolman Reynan Jane Gravera sa report. Walang takas ang 2 drug suspect sa bypass operation ng mga tauhan ng Pasig City Police Station Drug Enforcement Unit sa Barangay Pinagbuhatan, Pasig City. Nagpositibo ang transaksyon nang mabilhan ang mga suspect ng isang heat-sealed transparent plastic sachet ng operatibang nagpanggap na buyer. Ang mga suspect ay kinilalang sina alias Saldi, 49 anyos, residente ng lugar kung saan sila naaresto, at alias Tisay, 24 anyos, residente naman ng Barangay San Miguel, Pasig City. Sa nasabing operasyon, nakuha mula sa mga suspect ang 9 pieces heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may timbang na humigit kumulang 17 grams at may estimated standard drug price na 115,600 pesos. Ang mga suspect ay nahaharap ngayon sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 Article 2 ng RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Matapos basahan ng kanilang karapatan ng mga suspect, ay pansamantala silang nakapiit sa Pasig City Police Station Custodial Facility para sa kaukulang eksaminasyon at disposisyon. Mula dito sa Eastern Police District, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Reynan Jade Gravera, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Gravera. Pinuri at pinasalamatan ni Police Brigadier General Lou Evangelista, Regional Director ng Police Regional Office 1, ang kanyang mga tauhan kaugnay sa matagumpay at mapayapang halalan. Yan ang balitang hatid ni Police Corporal Mark Anthony Pico. Sa katatapos ng National Monday Flag Raising Ceremony ng Police Regional Office 1 na ginanap dito sa Camp Brigadier General Oscar M. Florendo, Parian, City of San Fernando, La Union, binati ni Police Brigadier General Lou F. Evangelista, Regional Director ng PRO-1, ang lahat ng personnel kaugnay sa katatapos lamang na eleksyon. First, I would like to commend all personnel who became part of the successful conduct of the recent elections. Kasama ang ating kapulisan, iba pang ahensya ng gobyerno, at ang mga election stakeholders. Dahil sa inyong sipag, tiyaga at dedikasyon, naging mapayapa at maayos ang halalan. Samantala, nagbigay din ng mensahe si Police Brigadier General Lou F. Evangelista tungkol sa command responsibility. I am also reminding all unit commanders to exercise stricter office supervision. Command responsibility is a commitment. Kailangan nating bantayan ang galaw at gawain ng ating mga tauhan para mapanatili ang disiplina at maayos na serbisyo. Sa huli, pinaalalahanan ni Police Brigadier General Lou F. Evangelista ang mga kapulisan na maging apolitical at non-partisan. Lastly, kahit na may bagong set of government leaders na dulot ng nakaraang halalan, mananatiling apolitical at non-partisan ang kapulisan ng Region 1. That is our sworn duty, to serve the people, not any political interest. Maraming salamat sa inyong patuloy na servisyo. Let us all continue to serve with integrity, professionalism, and a strong sense of duty. Again, mabuhay ang Police Regional Office 1. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Mark Anthony Pico, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Corporal Pico. Tunghayan naman natin ang mga balita mula sa Visayas.
Hindi na nakapalagpang isang lalaki matapos maaresto sa ikinasang bypass operation ng PNP sa Iloilo City. Ang kabuuan ng balita mula kay Patrolwoman Charmaine Balunsat. Nahuli ang isang individual sa isang bypass operation na isinagawa ito lamang 17 ng Mayo taong kasalukuyan sa Barangay Tabok-Suba, Haro, Iloilo City. Ang arestado ay isang lalaki 56 na taong gulang at residente ng nasabing lugar. Ayon sa impormasyon, positibong nabilhan ang arestado ng isang sachet na naglalaman ng pinaghihinalaang shabu. Dagdag pa rito, nakumpiska din mula sa pag-iingat ng suspect ang 3 bulto na naglalaman ng pinaghihinalaang shabu, isang small elongated plastic sachet at isa pang sachet mula sa kanyang coin force at iba pang mga non-drug items. Umabot sa timbang na humigit kumulang 15 gramo na tinatayang kahalaga ng 75,000 pesos ang nakumpiskang pinaghihinalaang iligal na droga. Kasalukuyang nasa pangangalaga ng mga alagad ng batas ang arestado na maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy ang mga otoridad at Philippine Drug Enforcement Agency 6 ipapanghanay ng gobyerno sa kanilang pagsisikap na sugpuin ang pagkalat ng iligal na droga upang mapanatili ang kaligtasan ng bawat isa tungo sa isang maunlad na bagong Pilipinas. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Charmaine Balunsat, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Balunsat. Isinagawa ng Cebu City Tourist Police Unit ang isang stakeholders dialogue at pamamahagi ng information, education and communication o IEC materials bilang bahagi ng kanilang patuloy ng kampanya para sa ligtas, maayos at responsableng turismo sa lungsod. Patrolwoman Judith Nicanor sa balita. Bilang bahagi ng pinaigting na kampanya para sa kaligtasan at seguridad ng mga turista at lokal na mamamayan, nagsagawa ng stakeholders engagement at information dissemination ng tourist police personnel na nakatalaga sa whale-watching tourist assistant desk sa Barangay Tanawan, Uslob, Cebu sa ilalim ng pamumuno ni Police Major I.V.M. Bartolome, Chief ng Tourist Police Unit, Cebu Police Provincial Office. Sa isinagawang aktibidad, tinalakay ng mga kapulisan ng mga kampanya kontra kriminalidad, iligal na droga at terorismo. Layunin nitong mapalawak ang kaalaman ng komunidad at mga turista hinggil sa mga hakbang para sa kanilang kaligtasan habang nasa mga pasyalan. Kasabay nito, namahagi rin ng mga information, education and communication materials ang mga personnel ng Tourist Police Unit na nakadeploy sa White Beach, Basdako, TAD sa Barangay sa Abedra, Moalboal, at sa mga whale-watching TAD sa Barangay Tanawan, Oslob, Cebu. Iyan sa mga ipinamigay ay flyers ukol sa crime prevention, anti-terrorism at ligtas sumbak 2025. May kasama mga hotline number na iba't ibang istasyon ng pulisya sa lalawigan. Ang mga hakbang ito ay patunay ng pangako ng unit sa proactive community engagement at layuning mas mapalawak ang kaalaman ng publiko upang maprotektahan nila ang kanilang sarili mula sa anumang uri ng banta. Ang aktibidad ay bahagi ng patuloy na inisyatiba ng Tourist Police Unit upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan sa mga tourist spots ng Cebu lalo na ngayong panahon ng bakasyon. Mula dito sa Central Visayas, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Judith Nicanor, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Nicanor. Narito naman ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao. Walang takas ang isang lalaki matapos mahuli ng PNP Highway Patrol Group sa paglabag sa Comelec gun ban sa Sultan Kudarat. Patrolwoman Janine Kyle Sorongon sa report. Habang nagsasagawa ng Comelec checkpoint ang mga tauhan ng Provincial Highway Patrol Team Sultan Kudarat, nito lamang nakarang araw sa pangunguna ni Police Lieutenant Reynaldo Alamin sa pamumuno ni Police Colonel Benito Ricoperto kasama ang kapulisan ng Bagong Bayan Municipal Police Station sa kahabaan ng Sitio Nakan, Barangay Kapaya, Bagong Bayan, Sultan Kudarat ay napara nila itong sasakyang Toyota Hilux na may plate number na WMI 574.
Ang driver ng nasabing sasakyan ay nakitaan ng isang kalibre 45 na baril at mga bala at nang tanungin at hinga ng HPG ng dokumento ang driver ay wala itong may pakita kaya agad na inaresto ng HPG ang driver sa paglabag sa Republic Act No. 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regular Act in relation sa Omnibus Election Code or COMELEC gun ban. Ito naman ang pahayag ni Police Major James Baugbog. Ang Sultan Kudarat Provincial Highway Patrol Team at ang Bagong Bayan Municipal Police Station ay nagsagawa ng COMELEC checkpoint sa National Highway, Sitio Nakan, Barangay Kapaya, Bagong Bayan, Sultan Kudarat na nagresulta sa pagkakadakip ng isang individual na may baril na kalibre 45 na walang mga kaukulang dokumento at siya ay inaresto sa paglabag ng Republic Act 10591 in relation sa COMELEC gun ban at siya ay sinabihan ng kanyang mga karapatan sa lingwahe na kanyang naiintindihan. Sa ngayon, siya ay nakapiit sa Municipal Police Station ng Bagong Bayan. Binasahan ng suspect ng kanyang karapatan at nasa kustodiya na siya ng Bagong Bayan Municipal Police Station para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Sa kasalukuyan, ang baril na na-recover ay nasa kustodiya na ng Sultan Kudarat Provincial Highway Patrol Team para sa dokumentasyon ng nasabing ebidensya. Kami ang Guardian of the Highways, ang kakampi nyo sa kalsada na patuloy na magbibigay ng serbisyong HPG. Dahil dito sa ating bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Para sa iba pang balitang dala na serbisyong HPG, tumutok lamang sa aming YouTube channel at Facebook page na Police News Network. Mula sa tanggapan ng kakampi nyo sa kalsada at sa pamumuno ng aming buting Direktor, Police Brigadier General Eleazar P. Mata. Ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Janine Kale Sorongon para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Sorongon. Patay ang isang miyembro ng Barangay Peacekeeping Action Team habang dalawa pa ang sugatan matapos pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang mga salarin sa bayan ng Sharif Agwak, Maguindanao del Sur. Magbabalita dyan si Patrolwoman Angela Bandalilipe. Patay ang isang miyembro ng Barangay Peacekeeping Action Team habang sugatan naman ang dalawang kasama nito matapos pagbabarilin sa poblasyon Sharif Agwak, Maguindanao del Sur nito lamang 18 ng Mayo taong kasalukuyan. Kinilala ng mga otoridad ang mga biktima na si alias Nasyo, 30 anyos, isang BPAT member, alias Sam at alias Isaak na parehong sugatan at residente ng naturang lugar. Ayon sa inisyal na investigasyon, nagkwekwentuhan umano ang mga biktima sa isang gas station nang dumating ang mga suspect na nagpanggap umano na isang customer at pinagbaril ang mga biktima. Matapos ang insidente, mabilis na tumakas ang mga suspect. Nagtamo ng maraming tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan ang mga biktima at agarang dinala sa paggamutan, ngunit idineklarang dead on arrival naman si alias Nasyo habang sugatan ng dalawang kasamahan nito. Na-recover sa crime scene ang 66 na basyo na sa ngayon ay nasa kustodiya na ng Regional Forensic Unit BAR para sa ballistic examination. Patuloy pa ang malalimang investigasyon upang matukoy ang motibo sa likod ng pamaril at upang makilala at madakip ang mga salarin. Mula rito sa Rio ng Bangsamoro, ako ang iyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Angela Bandarlipe. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bandarlipe. Nasamsam ang mahigit 2 milyong pisong halaga ng shabu mula sa 4 na street-level individual sa ikinasang magkakaiwalay na operasyon sa Northern Mindanao. Ang report mula kay Patrolwoman Kay Francisco. Sa pinaigting na kampanya ng Police Regional Office 10 upang sugpuin ang ilegal na droga sa rehiyon, nagsagawa ng magkakahiwalay na operasyon ng Iligan City, Bukidnon at Misamis Oriental noong Mayo 14 at 15, 2025 at nagresulta sa pagkakakumpiska ng 2 milyong halaga ng shabu at pagkakaaresto ng 4 na street-level individual. Ayon kay Police Brigadier General Jason C. Guzman,
Regional Director ng Police Regional Office 10, noong Mayo 14 ay inaresto ng mga tauhan ng Iligan City Police Station 4 si alias Joe, 25 anyos, sa isang operasyon sa Barangay Tambakan, Iligan City. Nakumpiska mula sa suspect ang humigit kumulang 25 gramo na hinihinala shabu na nagkakahalaga ng 170,000 pesos at isang improvised paper pouch at 200 peso bill na ginamit bilang mark money. Kinabukasan ay nahuli ng Kalilangan Municipal Police Station sa pakikipag-ugnayan sa Bukidnon Provincial Intelligence Unit at 1,004th Maneuver Company ng RMFB-10. Si alias Ido, 31 anyos, ang magsasaka mula sa Barangay Kapinunan, Kabanglasan, Bukidnon. Nakuha sa operasyon ang nasa 167.8 na gramo na hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 1,141,040 pesos kasama ang 1,500 peso bill na ginamit bilang buy-bust money at mga personal na gamit. Noong araw ding iyon ay nagsagawa ng buy-bust operation ng mga tauhan ang Tagulan Municipal Police Station sa Zone 6A, Balwarte, Tagulan, Misamis Oriental na nagresulta sa pagkakaaresto sa dalawang individual na kinilalang sina alias Mario, 49 anyos, at alias Brando, 38 anyos, isang driver ng truck. Parehong residente ng nasabing lugar at nakalistang mga SLI. Nakuha sa kanila ang siyam na plastic sachet na hinihinalang shabu mula kay alias Mario at isang malaki at dalawang maliit na pakete mula kay alias Brando kasama ang isang green sling bag at isang 500 peso bill na ginamit bilang mark money. Ang mga narecover na illegal na droga ay tumitimbang na humigit kumulang 110 na gramo na may tinatayang halagang 748,800 pesos. Sa kabuuan, ang tatlong operasyon ay nagresulta sa pagkakasamsam ng 302 na gramo na hinihinala shabu na nagkakahalaga ng 2,059,840 pesos. Pag-upo pa lang natin, alam naman natin na tuloy-tuloy ang ating kampanya dito sa illegal na droga. Ayaw natin na mamayagpag ang illegal na droga dito sa Region 10. Kaya nga napakarami ng ating nahuli. Tuloy-tuloy ang ating kampanya at talagang we're trying to give all our efforts. We're trying to get the support of our other local government units and agencies na talagang i-address natin itong droga. So again, papasalamat kami sa ating community sa pagsuporta sa atin. Mula dito sa Northern Mindanao, ako ang Police News Network Correspondent Patrolwoman Kay Francisco, alagad na batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Francisco. Sa walang tigil na operasyon ng pulisya kontra iligal na droga, nasa kote ang nakatalang top 4 city high-value individual at isa pang individual sa ikinasang buy-bust operation sa Davao City. Nakibalita dyan si Patrolwoman Mariel May Don Kilang. Dalawang ninihinay sa illegal na droga ay naaresto sa isang matagumpay na buy-bust operation na isinagawa sa Old Airport Road, Barangay Sasa, Davao City. Kinilala ang mga suspect na sina alias Aloy, 30 anyos, na itinuturing na top 4 city high-value individual at si alias Wengweng. Ayon kay Police Major Marcil M. Manzano, Station Commander ng Sasa Police Station 4, nasamsam mula sa mga suspect ang tinatayang 16 grams ng hinihinalang shabu na may kabuuang halaga na aabot sa 108,800 pesos. Matapos ang matagumpay na operasyon, agad na inaresto ang dalawang suspect at kasalukuyang naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang matagumpay na operasyon ay hindi lamang sumasalamin sa epektibong pagpapatupad ng batas, kundi nagpapakita rin ng patuloy na dedikasyon ng kapulisan sa kanilang tungkulin na panatilihin ang kaayusan at kapayapaan sa komunidad. Mula dito sa Rayon 11, ako ang inyong PN correspondent, Patrolwoman Mariel May Don Kilang. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Don Kilab. At para sa uling balita, mainit na tinanggap ng Police Regional Office 13 ang 133 pulis na bumalik mula sa kanilang deployment sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao matapos ang matagumpay na pagtupad ng kanilang tungkulin kaugnay sa 2025 national and local elections. Ibabalita yan ni Patrolwoman Joanna Kawile. Nagsagawa ng Heroes Welcome ang Police Regional Office 13 ngayong Lunes, 19 ng Mayo kasalukuyang taon para sa 133 na pulis na matagumpay na nakabalik mula sa kanilang assignment sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM.
Ang mga nasabing pulis ay nagsilbing miyembro ng Special Electoral Boards sa katatapos na national and local elections at naitalaga sa mga lalawigan ng Tawi-Tawi at Basilan sa loob ng mahigit 2 linggo. Mainit silang sinalubong sa Campo Rodriguez sa lungsod ng Butuan. Ito ay pinangunahan ni Police Regional Office 13 Regional Director Police Brigadier General Christopher Abrahano kasama ang command group at iba pang mga opisyal at kawani ng rehiyon. Pahayag ni Police Brigadier General Abrahano, karapat-dapat kayong parangalan sa sandaling ito dahil sa karangalang inyong ibinigay sa Police Regional Office 13 at sa buong kapulisan. Maraming salamat sa isang napakahusay na trabaho. Matatandaang noong 16 ng Mayo ay unang sinalubong ang naunang batch ng 462 personnel na galing din sa BARM. Sa pagdating ng huling batch ngayong araw, kumpleto nang nakabalik sa Caraga Region ang kabuang 595 personnel ng Police Regional Office 13 na naitalaga sa election duties. Ang kanilang pagbabalik ay sinagawa ng ligtas at maayos, patunay sa dedikasyon ng Police Regional Office 13 sa pagtataguyod ng mapayapa at maayos na halalan sa mga malalayong lugar sa bansa. Mula dito sa Police Regional Office 13, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Joanna Kawili, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Kawili. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pamumuno ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Dahil dito sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Patrolwoman Mary Grace Artizuela mula sa PNP Anti-Cybercrime Group. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng Balitang Pulis.